Magandang araw po sa lahat ng mga katoto, mga kapulido. Ngayong Hunyo 3, 2025 ay isang mahalagang mensahe ang ating pag-aaralan. Kaya sa amang dako, ang aming paabot sa lahat ng mga taga-subaybay ay mabiyayang araw po. Kung umaga sa New Zealand, good morning. Sa tanghali, good afternoon. At sa gabi, katulad ngayon, gabi dito. Magandang gabi po sa lahat. Bago po tayo magpasimula, binabati ko po ang mga taga-Kabatuan Isabela. Yung aking bayaw dyan, si Efren Reyes. Tsaka yung pamangkin dyan sa La Paz. Kung loobin ng Panginoon ay makadalaw po dyan at mamit ko yung aking dating akay sa pananampalataya. Ngayon, isang abogado. Kumusta po? Ka Marcelo Cargo. Ay, hindi ko pa nakakalimutan yung pangalan. At binabati ko rin si na Pastor Rodel Lumanas dyan sa Palayan City. At ganun din si na Brother Ruben Magno dyan sa Portik, Bugalyon, Pangasinan. At dito rin sa Pandakaki, Santa Lucia, sa lahat ng mga katoto. Ibig sabihin ng katoto, makakatotohanan. Pulido, dapat pulido sa paggawa, sa pananalita, maging sa lahat ng mga bagay, sapagkat kung tayo ay gumagawa ng pulido, ibig sabihin, talagang maselan po ang nagpapatrabaho sa atin. Walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. Gaya po ng ating nasasaksihan sa kasalukuyang panahon, ay iba po yung panahon natin ngayon sa mga nagdaang mga taon, mga nagdaang panahon. Maraming mga vloggers, mga nagpapahayag, iba't ibang mga ipinahahayag, merong makakatotohanan, merong mga fake news. Kaya mag-ingat po tayo. Kaya isang bigla ang paghahayag ng salita ng Panginoon sapagkat nagkaroon po ako ng burden. Gaya po ng aking naibahagi noong araw ng linggo. Nagkaroon po kasi ako ng panaginip tungkol sa halaman na sila ay kulang sa tubig. Ibig sabihin, napabayaan sila. Yun pala, sabik ang mga taga-Isabela sa akin, yung mga kapatid ko diyan. Sana magkasama-sama tayo sa tunay na pananampalataya. Kaya paano po ba natin maaabot o paano natin makikita ang mga tunay na pananampalataya? Pakinggan po natin ang pahayag sa Apokalipsis 1:3. Ganito ang pahayag ko sa atin ng salita ng Panginoon na kanyang ipinasulat sa mga banal na kasulatan. Ito po ang pahayag sa atin. Mapalad ang bumabasa at ang nakikinig ng mga salita ng propesiya at tumutupad ng mga bagay na nasusulat dito, sapagkat ang panahon ay malapit na. Tandaan po natin, malapit na ang panahon. Alin yung panahon na malapit na? Ito po ang ikalawang pagparito ng ating Panginoon. Kaya ang pahayag ng salita ng Panginoon, mapalad ang bumabasa, mapalad ang nakikinig. Sinong bumabasa at nakikinig ang tiyak na may kapalaran na mabuti? Yung tumutupad. Bakit kailangan ng pagtupad? Sapagkat ayon po sa Santiago, walang pakikinabangin ang pananampalataya na walang kalakip na mga gawa. Kaya binanggit po dito, mapalad ang bumabasa, nakikinig,
yung napakinggan, yung nabasa, gagawin po niya. Ibig sabihin, tutuparin po niya. Kaya sa panahon po natin ngayon, panahon ng maging matiyag po tayo, mapag-observe tayo, mapagbasa po tayo ng mga salita ng Panginoon. Maging masipag tayo sa pakikinig ng mga mensahe mula sa ating Panginoon. Ngayon, ano ang dahilan? Bakit ipinasulat na kailangan maging masipag po tayo? Pakinggan po natin ang pahayag sa Apokalipsis 22:6. Ito po ang nakasulat, mga giliw na taga-subaybay. At sinabi niya sa akin, ang mga salitang ito'y tapat at tunay. Ang Panginoon, ang Diyos ng mga espiritu, ng mga propeta, ay nagsugo ng kanyang anghel upang, upang ipakita sa kanyang mga alipin ang mga bagay na kailangang mangyari kaagad. Mangyari kaagad. Anong ibig sabihin nun? Mangyaring madali. Kaya asap po, as soon as possible, gawin po natin yung kalooban ng ating Panginoon. Kaya ang ginawa ng Panginoon, nagsugo siya. Ipinasulat ang kanyang mga salita sa mga banal na kasulatan. Ang mga taong sumulat ng Biblia, inutusan sila. Bakit ipinasulat yung salita ng Panginoon? Para maiparating sa atin. At tayo naman, babasahin po natin, pakikinggan natin ang mensahe. Higit sa lahat, gawin po natin yung mga bagay na ating nabasa, na ating napakinggan na mga mensahe ng Panginoon. Anong katunayan? Na talaga nagdudumali ang panahon. Kaagad-agad, inoobliga tayo na gawin ang paglilingkod sa Panginoon. Pakinggan po natin ang nakasulat sa 22:10 ng Apokalipsis pa rin. At sinabi niya sa akin, huwag mong tatakan ang mga salita ng propesiya ng aklat na ito, sapagkat malapit na ang panahon. Naalala ko po yung sinabi sa Daniel 12:4, tatakan mo ang mga bagay na sinalita ng 70 at huwag mong isulat. Maaaring itanong po ng mga taga-subaybay, ng mga nanunood, lalo na yung mga bagong taga-subaybay dyan sa Isabela, dyan sa Kabatuan. Bakit ang pahayag sa Daniel, huwag mong tatakan niya, huwag mong isulat pagdating dito sa Apokalipsis 22:10? Ang sabi sa atin, ulitin ko, ibigay ko po ang punto de vista ng ating Panginoon. At sinabi niya sa akin, huwag mong tatakan, huwag mong tatakanan niya ang mga salita ng propesiya. Anong dahilan? Tuloy, sapagkat malapit na ang panahon. Sa makatwid, iba po yung panahon noon. Kung ang panahon noon ay tatakan mo. Pero sa panahon natin ngayon, ang bilin kay Juan na sumulat ng Apokalipsis, huwag mong tatakan, huwag mong tatakan. Pero sa panahon ng mga propeta, tatakan mo. Maring itanong ng iba, di magkasalunga. Hindi po. Hindi po magkasalunga. Bakit hindi magkasalunga? Sapagkat nagdudumali na ang panahon natin ngayon ng ikalawang pagbabalik ng ating Panginoon. Kaya mga giliw po nating taga-subaybay, mga kapulido, mga katoto, sipagan po natin, kailangan maging mapag-observe po tayo sa ating mga napapakinggan. Maraming mga vloggers na yun. Maraming mga ibinabalita eh. Iba na yung panahon natin ngayon.
Kaya nasasabi ko, mahirap maghanap ng talagang kaibigan. Maraming nakikipagkaibigan, pero sa panahon na kailangan mo na, iiwanan ka. Pero ang tunay na kaibigan, walang iwanan sa hirap at ginhawa. Pero noon, mga kapatid, mga giliw po namin taga-subaybay, uso pa noon, pagkakapitbahay mo, binibigyan mo ng ulam. Uso noon yung mga tulungan sa pagbubuhat ng bahay, pero ngayon, walang pakialam. Masaya ang iba pagka nahihirapan yung kanyang kapwa, yung kanyang kaibigan. Eh bakit? Sapagkat ang panahon natin ngayon, panahon na nalalapit na po, iba na. Kaya ang mga salita ng Panginoon sa ayaw at sa gusto natin, ipinagpauna na ng Panginoon para hindi po tayo magtaka. Ipinasulat ng Panginoon para mabasa natin at tayo po ay makapaghanda. Anong katunayan? Pakinggan po natin ang pahayag sa 22:14. Mapapalad ang naghuhugas ng kanilang damit upang sila'y magkaroon ng karapatan sa punong kahoy ng buhay at makapasok sa lungsod sa pamamagitan ng mga pintuan. Eh bakit po ibinigay sa atin yung mensahe? Bakit nagbigay ng mga paunang salita ang Panginoon? Mahal po tayo eh. Gusto niya na hindi tayo mapahamak. Kaya ang pahayag dito, mapapalad niya ang naghuhugas ng kanilang damit. Eh bakit mapapalad yung naghuhugas ng kanilang damit? Walang taong perpekto. Lahat po tayo nagkakasala. Huwag mong sabihin niyang mataas ang pinag-aralan. Ang sabi nga kanina doon sa therapy, kahit doktor nagkakasakit, kahit yung mga maingat sa katawan, bata, matanda, dumarating ang karamdaman, dumarating ang kamatayan. Kaya huwag mong sabihin palabas sa kanang Bible, nagkakasala pa rin. Kaya ano ang ginagawa ng mga taong nagbabasa, nakikinig, at tumutupad ng salita ng Panginoon? Naghuhugas ng kanilang mga damit. Eh bakit naghuhugas ng kanilang mga damit? Kasi hindi po sila perfecto eh. Kaya mapalad po yung mga taong mayroong mababang kalooban. Kaya sabi ng Panginoon, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sa makapit, dapat po natin gawin yung ipinagagawa ng ating Panginoon. Huwag po tayong magdahilan, wala po tayong karapatan na tumutol sa Panginoon sapagkat siya po ang may lalang sa bawat isa sa atin. Eh bakit ang mga taong nakikinig, ang mga taong palabasa, ang mga taong hinahanap yung kalooban ng Panginoon, eh bakit sila naghuhugas ng kanilang mga damit? Ano ba ang ginagawa ng marami ngayon na ito ay ating nasasaksihan pagdating sa pananampalataya, pagdating sa saliksik ng mga salita ng Panginoon? Wala po silang panahon eh. Katulad po, tayo po ay masipag na nanonood sa YouTube ng iba't ibang mga balita. Mura dito, mura doon, siraan dito, siraan dito. Naalala ko yung una ko pong ipinahayag. Ang sabi sa atin sa ikalawang, ulitin ko po ang binasa ko.
noong linggo dito sa ikalawang Timoteo 3. Uno, ngunit unawain mo ito na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng kapighatian. Bakit kaya? Ito po, sapagkat ang mga tao magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayabang. Ayun, nakapag-abroad lang, nakatapos lang, nagkaroon ng santol sa kilikili, hindi nakakilala yung kapitbahay, yung kaibigan. Ang panahon natin ngayon, panahon ng iwanan. Kaya napakahirap maghanap ng tunay na kaibigan. Sino ang maaasahan natin na magiging tunay na kaibigan? Yung mahilig sa pagbabasa ng salita ng Panginoon. Yung nakikinig sa mga salita ng Panginoon. Higit sa lahat, yung ginagawa, yung kanyang binabasa. Kaya habang hindi pa dumarating ang pagbabalik po ng Panginoon, samantalahin po natin ang panahon. Gawin po natin ang paglilingkod, panunumbalik sa ating Panginoon. Ituloy natin ang pagbasa sa stress. Ganito ang patotoo pa sa atin, mga giliw po naming taga-subaybay, mga katoto, mga kapulido. Sapagkat ang mga tao magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayabang, mga mapagmalaki, mapanlait, suwain sa mga magulang, mga walang utang na loob, walang kabanalan, mga lapastangan, walang galang sa magulang, mga kabataan ngayon. Sila halos ang nasusunod. Noon, isang tingin lang ng magulang sa anak, tumatabi. Pagka may bisita, di ba? Pero ngayon, ang anak ang titingin sa magulang. Noon, nagmamano, magalang na magalang ang mga kabataan. Noon, pero ngayon, sila ang boss. Bakit po nangyayari ang mga bagay na ito? Paunang salita. Bakit may paunang salita? Para magbasa tayo, para hindi tayo maging inosente. Para hindi po tayo mapapahamak pagdating ng araw na itinakda ng Panginoon. Tuloy, walang katutubong pag-ibig, mga walang habag, mga mapanirang puri. Ayan. Sa social media, nakikita po natin, napapanood natin, siraan dito, siraan doon, siraan dito, siraan doon. Walang tigil. Mabangis, mga hindi maibigin sa mabuti, mga taksil, matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayuan, sa halip na mga maibigin sa Diyos. Eto na may anyo ng kabanalan, ngunit tinanggihan ang kapangyarihan nito. Lumayo ka rin sa mga ito. Anyo lang po pala yung kabanalan. Kunwari aktibo. Pero sa totoo, ang nakikita sa kanila, paninira, paglapastangan sa kalooban ng Panginoon, pagsisinungaling, palalo. Pero aktibo yan. May pananampalataya. Ano po ang patotoo ng apostol na si Pablo? Anyo lang pala plastic lang pala Namana siguro sa China. Uso yung plastic. Maging sa upuan, plastic yung upuan.
Kaya mag-ingat po tayo sa mga plastic. Di baling namamahalan, basta't matibay, ang tik na kaibigan, hindi nag-iiwan. Sino ang halimbawa na mabuting kaibigan na hindi nag-iiwan sa atin? Walang iba kundi ang ating Panginoon. Masarap po ang maglingkod sa Panginoon. Masarap ang magbasa ng mga salita niya na kanyang ipinasulat sa mga banal na kasulatan. Masarap ang makinig ng kanyang mga salita. Bakit? Sapagkat hindi po tayo perfecto. Bakit mahalaga yun? Nakapag-iingat po tayo. Nakapaghuhugas tayo ng ating mga damit. Mga gilid po namin taga-subaybay. Pakinggan po natin ang nasa Apokalipsis 22:15. Nasa labas ang mga aso. Hindi po literal na aso. Itinulad sa aso. Mga mangkukulam, mga mapakiapi, mga mamamatay tao, mga sumamba sa mga Diyos-Diyusan. At ang bawat umiibig at gumagawa ng kasinungalingan. Uso ngayon ang fake news. Ang gumagawaan niya ng mga kasinungalingan, itinulad sa aso. Hindi po ako ang may sabi nun. Ipinasulat po yan sa mga banal na kasulatan. Maaaring itanong, may naglilipod naman Aktibo pa nga yan Anyo lang pala. Anyo. Hindi totoo. Umiibig at gumagawa ng kasinungalingan. Kaya mga giliw po naming taga-subaybay, huwag po tayong makikinig sa mga fake news. Piliin po natin. Sabi nga kanina, lumayo ka rin sa mga ito. Kaya ano ang payo ng ating Panginoon? Huling talata na aking babasahin, ang nasa Apokalipsis 22:16-17. Akong si Jesus ay nagsugo ng aking anghel upang sa inyo'y magpatotoo ng mga bagay na ito sa mga iglesia. Ako ang ugat at ang supling ni David, ang maningning na tala sa umaga. Ang espiritu at ang babaeng ikakasal ay nagsasabi, halika! At ang nakikinig ay magsabi, halika! At ang nauuhaw ay pumarito. Ang may ibig ay kumuha ng tubig ng buhay na walang bayad. Ang sabi ko sa atin, ang espiritu at ang babaeng ikakasal. Kaya nga, sa ikalawang pagparito ng Panginoon, ang babae dito, ito ang iglesia. Ito yung mga tinawag, ikakasal sila. Napakasarap po na mamit natin ang ating Panginoon. Masarap na makasalubong ang Panginoon. At ang nauuhaw ay pumarito. Uhaw sa salita ng Panginoon. Ang may ibig ay kumuha ng tubig, yung pagpapala, yung blessing ng kaligtasan. Kunin po natin yun. Wala pong bayad. Ano lang po ang kailangan? Magbasa po tayo ng salita ng Panginoon. Makinig po tayo ng mga mensahe ng Panginoon at gawin po natin hanggang kailan. Tatawag po ako ng isang talata sa Mateo 24:13. Sabi niya, ang magtiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Sa Diyos po ang lahat ng kapurihan hanggang sa muli pagpapala ang sumaating lahat. Magandang araw po. At sa Diyos po ang lahat. Ibinabalik po natin sa Panginoon. Wala po tayong magagawa kung hindi po tayo gagabayan
ng Panginoon. Nawa ang mensahe ng Panginoon ay ating naunawaan, isabuhay po natin, at tayo ay magkasama-sama sa pagsalubong sa ikalawang pagparito po ng ating Panginoon.